Historic moment, mga kababayan. Ang buong bayan ay nag-uumapaw sa galak matapos tuluyang mahuli si Martin Romualdez, ang tinaguriang crocky na matagal nang iniwasan ng pananagutan. Sa bawat sigaw at palakpak ng mamamayan, ramdam ang matinding paghiganti ng sambayanang Pilipino na nagsawa na sa kasinungalingan at korupsyon. Mga mata ng bayan ang naging saksi sa nakamamanghang eksena, si Romualdez. Ngayon nasa kustodiya na ng mga autoridad, hindi na makakatakas. Matapos ang mahabang panahon ng pagkubli, lumabas na rin ang katotohanan. Nag-viral agad sa social media ang mga larawan at video ng kanyang pagkakadakip, at bawat komento'y puno ng galit na ngayon ay napalitan ng tuwa at pag-asa. Sa wakas, sigaw ng mamamayan, may hustisya pa sa Pilipinas. Ngayon, ang sambayanan ay nagdiriwang. Mga ordinaryong Pilipinong matagal nang naghihintay ng ganitong tagpo. Ang pagkakahuli kay Romualdez ay hindi lang simpleng balita, ito'y simbolo ng pagbagsak ng mga abusado sa kapangyarihan. At sa puntong ito, malinaw ang mensahe ng tumbayan. Walang takas ang sinumang tiwali at darating ang araw ng paniningil. Ay manawagan ng anti-Marcos o Marcos resign kasi papalit si Sara Duterte. Gago! Hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi mga oportunista mga Duterte. Sigurado ko pag bumaba si Marcos, sasamang bababa si VP Sara Duterte. At alam nyo kung bakit? Ganyan po may delikadesa. At hahayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa bayan na ito. Yan ang aking pinaniniwalaan. Ganyan po ang mga Duterte. Kaya sana mga kababayan, magsama-sama ho tayo kung ano mang kulay. Huwag lang natin isama yung mga punyetang pink na yan. Yan ang pinaka-plastic na kulay sa mundo na ito. Yan pong mga liberal na yan. Yan po ang pinakasalot sa bayan natin. Kasama ho yung mga teroristang NPA na yan. Again, kung gusto ninyo ng tunay na pagbabago, kailangan, sabi nga ni Chavit Singson, lahat ho ay mag-resign. Lahat, all, everyone. Pag sinabi mong all, ibig bang sabihin lahat? O may exempted? Lahat daw dapat mag-resign. Di ba? Ako, ladies and gentlemen, alam nyo naman po ako solid na Duterte supporter. Solid po ako. Ang kahit hukayin mong sabi nga ni Robin, hanggang hukayin mo yung buto ko, solid Duterte. Si Robin ba nagsabi noon o si Bato? Nakalimutan ko na. Ganon din po ako mga kababayan. Kaya lang sa pagkakataon na ito, alam ko ang mga Duterte hindi mga oportunista yung mga yan. Ay hahayaan nila ang taong bayan na mamili. Kung ako naman, ang tatanungin mo, syempre siya pa rin, si VP Sara pa rin ang gusto nating mamuno sa ating bayan. Pero hahayaan niya ang taong bayan. Kaya nga sana tayo mga kababayan natin, makinig po tayo dito sa emergency broadcast ni Chavit Singson. O pakinggan po natin Sa susunod na parang po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte panahon na ni President BBM 10 billion at ito kaya pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin Naku po, mga kontraktor din sa Ilocos. Sino ba congressman dyan? Tapos,
sasabihin ninyo tapos na ang problema dahil bumaba na si Romualdez? Gago! Alam natin, ladies and gentlemen, tama po yung sinabi ni Pulong. Ang nagko-control po ng kamera ay walang iba kung hindi si Sandro Marcos. Tuloy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Grabe, ayan na. Apat ito sa Ilocos Norte. Nako po! Ano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Oh, nako po. Ano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Oh, di ba? Napakasinungaling. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Wala. Oy. Yung pinsan ko, yung isa si Dave Simpson, matino po yun. Kaya nakikiusap, at saka yung maiba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Naku po, patay tayo dyan. Sila ang contractor nila eh. Naku po, patay tayo dyan. Ba't pa imbestigan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. O yun. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Alam mo, maganda itong panawagan ni ni Chavit. Maganda ho ito. Sa mga natin, mga pinuno natin, panawagan niya na mag-resign na lang kayo. Huwag natin hayaan mangyari yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ako rin, hindi ako pabor doon eh. Sabi ko nga sa mga ilang tao nagtatanong sa akin kung ini-encourage ko ba yun. Sabi ko ayoko nung ganun. Bakit? May mga inosenteng madadamay. May mga negosyanteng matatamaan. Lahat to tatamaan ho niyan. Pag tinamaan ng negosyante, tatamaan ho ang empleyado. Lahat ho yan sa pool. Ayoko ng ganon. Yung panawagan ng mga ulul na purging, hindi ako sang-ayon doon. Hindi ako sang-ayon doon. Ayoko ng violence. Kaya nga sana, nananawagan nung si Chavit, ako din nananawagan din na mag-resign na lang kayo. Kesa sa maggagulo pa ito mga ito. Hindi natin mapipigilan kung sino nagko-control. Di nga namin alam kung sinong organizer dyan eh. Diyan sa 21, kasi kanya-kanyang claim na eh. Diyan sa Luneta. Kaya sana, bago ho magkaroon ng hindi maganda, bago ho magkalusuban, mag-resign na lang kayo. Yun ang sinasabi ni Chavit dito. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, wag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Yan. Maganda yan. As high school and colleges,
Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap. Yan. Grabe. Pinahihinto lahat. Lahat ng mga estudyante. Makinig daw kayo. Iyan yung panawagan. Ito yung power ninyo. Huminto. Huwag kayong pumasok sa inyong mga paaralan. Hanggang hindi bumababa ang lahat ng opisyal na nasa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, Ayan na. pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Nako. Huwag niyo silang pigilin. Nako. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Ay, naka. Ewan ko ba kung bakit may commercial ito? Laging may commercial. Hindi natanggal. Ano ba yan? Ano yan? Ayoko ng commercial hindi yan. Tuloy. Yan tuloy. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayong pumunta sa mga rally pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, protesta. Yan. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yun! Walang isang salita yan. At tayo maniniwala. Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Peaceful revolution, Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Yan na. Question na. Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then they pump in 33 billion US dollars in this country. Gagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para hindi mahirapan yung mga kamag-anak nila rin. Yan pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga
politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Kabataan. Oo. Hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tuturo at kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torna from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji. Ang paganda lang nila yan. Yun lang. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Yun! Ano siya, susunod ko. 10 beses mo palitan speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang korap na opisyal. Yun! Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Wag na tayo Ang tawag dyan, useless piece of shit. tuluhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edis Moynihan. Anyway, May pagbate. ganito, kasi kausap po si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Anong reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? O baka sabihin ni iba dyan. Sandali ha, baka sabihin ni iba, binubulungan ng sagot si Manong Chabit. Hindi po Kasi siyempre pag medyo matanda na po si Manong Chabit pag matanda ka na, medyo siyempre yung pandinig mo mahina na. Balita ko maraming tao dyan, kaya hindi niya marinig yung question ng masyado. Kaya ina-explain sa kanya, hindi dahil binubulungan o tinuturuan, ha? Well, this is the time to cross party line. Yan. Sama-sama muna tayo lahat. Oo. Muna natin mga korap. Yan. Gusto ko yan. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. Ayun! Papabayaan natin ang mga kabat. Sino yan? Yung mga putang inang politiko. Ano yun? Yung mga makatae-black. Muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Okay. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon?
ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila. Ay, grabe talaga nga naman. Ito, galing sa Rappler to. Galing sa akin. Oh. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Anak ng tutsa. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. Naku pa, putangin ng yan, chef. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baniwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. So, mismong pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka raw. Naku, grabe yun, ha? Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Naku po, tangin ng shit. Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Sandali. Obvious ba? Bira. Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!